Kayo po ay naka-live ngayon sa Elizalde Broadcasting. Ano ba sasabi nyo sa Lakbayaw sa unang pagkakataon? Hello, magandang umaga po Luzon, Visayas, Mindanao. Ito po lingkod, Delson Tunelas, dito po sa Sulyap ng Elizalde Broadcasting. Ako po ay bumabati ng magandang umaga sa lahat po ng mga Pilipino. Ngayon po ay nagdiriwang, lalo po yung mga taga-Tondo, nagdiriwang po ng kailang kapistahan. Disperas po ng kapistahan ng Santo Niño di Tondo, na ngayon po meron po silang ginaganap na lakbayaw. No po, lakbay sayaw, na ikangay talagang nakikita po ito. Nakasabik na sabik ang mga taga-Tondo dahil pong napakahabang panahon na po na hindi po sila nakagawa ng yung pong proyekto na yan ng Tondo, yung pong lakbayaw. Ngayon po, panoorin po natin, kasalukuyan po nagagalap yan. No, iikot po yan sa kabuuan ng po ng Tondo. Mula po dyan sa simbahan ng Tondo, dadaan po ng Asuncion, Moriones, Wanluna, iikot po yan ng Herbosa, at pabalik po yan, no po, pabalik po yan sa Tondo. Habos sa abutin po yan, mga hinggit 15 oras, no po, mula po kaninang madaling araw. Nag-start po yan, mga alas 5 na madaling araw, no po. Ngayon kasalukuyan po yan na umiikot, no po. Panoorin po natin yung po kalang ginagawang lakbay sayaw, no po. Yan po kasalukuyan po yung umiikot po na sa kabuuan ng buong Tondo. Ngayon po pakinggan po naman natin yung ating po nakausap yung po magaling po natin konsyal ng Distrito 1 na po. Kayo po ay naka-live ngayon sa Elizalde Broadcasting. Ano ba sasabi nyo sa Lakbayaw sa unang pagkakataon? Happy Fiesta po, Viva Santo Niño. Pero po naman masaya ang ating mga batang Tondo. Kaya bilang naman po, panata naman po, bibigyan na ng inumin para sa kanila. Charity. Malilibre po yan para sa mga lakbayaw. Mga kasama sa parada po. Yan po ang aming pong konsyal dito sa Distrito 1. Kasi konsyal, Ian Bansay Nieva, ito po kanyang mga kanyang kapatid, kanyang mga pamangkin. Yan po, nabibigay sila ng tubig para sa lakbayaw. Ayan po isa lang po yan sa magaling po nating konsyal dyan po sa Distrito 1, no po, maging pong ating dalang kasuutan, no po, ito po, pinagmamalaki ko po, ako po ay taga-Tondo, no po, ayan po isa lang po sa magaling din po nating konsyal na si Bong taga-Pahardo, no po. Konsyal po yan, nandiyan sa malapit sa may eskwela ng Almario Elementary School. Na po, saludo po ako dyan kay konsyal na yan. Yung po mga konsyal natin, alin po yan, ang magagaling na konsyal. Yan po sa Distrito 1, na alam ko kasama po dyan sa lakbayaw na yan. Na po, maging po si konsyal Dr. Irma Alfonso, na po, ng Balot. Yan po sakop din po yan ng Tondo, kaya po alam ko makikisaya po, makikisa sa lakbayaw na gagawin po sa unang pagkakataon sa loob po ng 3 taon. Na po, napakatagal na paano, kaya sabik na sabik ang mga mamang taga-Tondo na po, na sumama dyan po sa gawa nilang paglakbay sayaw, na po, lakbayaw, na po. Sa lahat naman po ng magsisimba, na po, dyan po sa kapistahan ng Tondo, wag na po na kayong magdala ng sasakyan pagkat nakabara na po ang mga dadaanan dyan.
lalo po mula dyan po sa may Pretel, na po, Moriones, wag na po kayo, kung magsisimba po kayo dyan, kung maaari lang po, mamasahin na lang kayo o kaya maglakad na lang kayo para makarating po kayo sa simbahan ng Santo Niño. Kasi po, yan po ay malilagyan na po ng mga harang-harang para po daanan po ng mga sasakyan kasi talaga pong bulbul. Kagaya po kanina na kami po pumunta dyan po sa simbahan, talaga po naman napaka sikip ng daan. Yan po ito naman po yung isinagawa ng ating pong kaibigan at chairman ng Barangay 54, Zone 4, District 1 na po, yung pong kanilang clean up drive na po. Yan po kasama niya po ang kanyang mga kagawad at SK ano po, at kaya mga tanod na ikangay maglilinis sa unang pagkakataon, no? Sa buwan na ito, no po. Kasi po talaga pong palagi silang nagkakaroon po sila ng clean up drive para po sa kanilang lugar ng sasakupan na manatiling malinis, no po. Kasi po, iiwasan din po nila yung pong mga kalat na ikangay magbibigay po ng sakit sa kanilang mga kapaligiran. Lalo po sa kanilang mga constituent. No po, tandaan po natin, pagka malinis ang lugar, malayo po sa mga sakit ang kanilang mga mamayan. Kaya saludo po ko dyan kay Chairman Andy Calma ng Barangay 54 Zone 4 District 1. Okay tuloy-tuloy po yung programa at sasalay sa susunod, iba pa po makita ko at mabigyan ko ng halaga yung pong mga ginagawa nyo. Salute! Okay, ito pa. Batiin ko na rin po yung ating pong naging broadcaster kanina na si Doc, no po, Doc Benedict David, no po, sa kanyang pong Revalida, no po, na kanyang pong programa, no po. Ay talaga po naman naka-impress po ang kanyang mga talakay na ginawa niya kanina, no po. At salamat sa patuloy na panonood, no po, doon po sa mga nanonood sa aming programa dito po sa Elisalde Broadcasting. Maraming salamat. Like, subscribe, notification bell, at kayo updated sa lahat po ng aming programa dito po sa Elisalde Broadcasting. Binabati ko na rin po na magandang umaga yung ating kapatid na si Alerto Balita na ngayon po ay may ginagalap na sinasagawang seminar para po sa mga anti-crime na po dyan po sa may Muntinlupa na dapat kasama ako dahil po na meron pong aberya na po ako po humihingi ng pamin pagkat isa rin po dapat doon po sa magbibigay po ng seminar. Kaya ingat-ingat at patuloy mong gawin yung mga bagay na para sa ikay maging buo at maging maayos yung pong anti-crime na binubo na po. Yan po yan po kasalukuyan na ginaganap yan po sa may Muntinlupa na po. Ngayon po naman bagamat makulimlim na po salamat dala po ng yung kulimlim na yan makapagbibigay po ng magandang ginagawa na deplasing na po yung pong paglilinis ng lugar ng Barangay 369 Zone 37 District sa pamamala po ni Chairman Manilito Calyanta. Kasama po ang kanyang kagawad no po, si Enrica, nakita ko po yan, no po, si Benitez, si Kim, na po, at talaga po naman nakita ko na yung mga kagawad niya na sumusuporta para po sa pagpaplasing. Kasi po yung pagpaplasing niya para maalis po yung mga itlog ng lamok na maaari po magbigay ng dengue, no po, at maging maayos, maging mabango yung lugar kasi po mayroong konting amoy yung kailang pinaplas para mawala yung amoy na mapapangay dyan sa lugar na yan. Yan po yan, lugar ng, hindi ako nagkakamay, Andrade Street, no po. Yan dyan po sa pamamahala po yan, no, ng ating magaling na chairman na si Manilito Calyanta. Nandiyan po siya mismo, no po. Sinubukan niya kung paano po mag-plus, no, para malinis. Yan naman po yung kanyang paglilinis, yung pong declogging na po, tuloy-tuloy po yan, bali dalawa, katatapos lang po ng plasing, sinagawa niya na biglaan yung pong paglilinis sa imburnal, kahandaan pag umulan, hindi po magbabaha ang kanyang lugar. Na po, kita niyo po yung dumi ng imburnal, mga burak, na po, kasi napakatagal ng panahon na hindi po yan nalinis, na po, nung pong nakaraan, administrasyon pa, ngayon ay bago na, sa pamamahala ni Chairman Manilito Calyanta, talaga po ngayon hahalongkatin. Hukayin yung pong lugar na yan na nagiging sanhi po ng pagbaha. Ayan kita nyo po Sige po, tuloy-tuloy lang. Barangay 369, Zone 37. Tulong-tulong kayo. Chairman Manilito Calyanta, kanyang kagawad, na po, mga tanod,
no po, na talaga naman po nakikisa para po si kaganda at kaayos ng kanilang barangay. At binabati ko na rin po na po si Kagawad Mercy Runas, no? At yung po nga magaling na tresurera na si Malu Malyari Kongko, no po. Ayun po sekretarya, umihingi po ang pamanhin, hindi ko po alam mo yung pangalan, at sana sa susunod, ikaw na may aking batiin. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating pag-uulat na po. Senador Jinggoy Estrada, absuelto sa plunder case. Inabsuelto po ng Sandigan Bayan si Senador Jinggoy Estrada sa kasong plunder kaugnay po sa multi-billion piso pork barrel scam. Na po. Sa atol po ng binasa kay Estrada nitong Biyernes, sinabi po ng Sandigan Bayan na walang sapat na ebidensya para po mapatunayang binulsa ni Estrada ang 183 million, na po, 183 million na di umano'y kinikback mula po sa pork barrel o ang tinatawag na Priority Development Assistance Fund, PDAP, na po. Pasalamat po si Estrada sa kanyang pagkakaabsuelto sa kaso. Nung paman ay paulit-ulit ko lang sinasabi na inosente ako sa mga binabato paratang sa akin. Hindi po kailangan magpayamang gamit po ng kaba ng bayan at hindi ko po kailangan inabuso ang posisyon ko at walang tiwala yung biligay ng taong bayan sa akin. Sabi po ni Estrada. Na po. Papasalamat ako sa Sandigan Bayan Justice, na po, dahil po sa kinatigan nila ako sa kasong plunder, ngunit hindi pa rin po lubos ang pagtatapos ng laban as in public servant. Nais kong lubusang linisin ang pangalan ko kahit abutin pa ito ng ilang pang taon para pa tunayan na wala akong tinanggap na suhulan. No? Wala siya tinanggap na po kahit sa suhulan. No po. Direct man po na indirectly dadag pa ng senador. Ayon kay Estrada, hindi mawawala ang kanyang tiwala sa sistema ng hustisya sa bansa sa kabila po maling bintang na binabato sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit anya hindi titigilan ni Estrada ang pagpupursigi na lubusang malinis ang kanyang pangalan. I owe this to my supporters, especially my family, who stood by me throughout the trial. Noong 2013, kinasuhan ng Department of Justice, DOJ, ng plunder at graft charge ang silang mga mambabatas na inugnay po sa pork barrel scam. Na po. Ayon po sa mga investigador, sa pondo po para sa PDAP, sa mga nakasulat na mambabatas ay napunta po sa mga government organization, NGO, sa kontrolado po ng negosyanteng si Janet Lim Napoles. Isilampang sa Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan ng kaso laban kay Estrada at hindi po kaso laban kay Estrada sa iba pong senador na inuugnay po sa pork barrel scam pong noong pang 2014. No po, nakapagpiyan si Estrada ng taong 2017, nanalo si Estrada at nakabalik sa kanyang pwesto bilang senador na nakarang halalan noong 2022. Pero hindi pa rin po tiyak na po. Kasi po, bukod sa plunder, may iba-iba pa pong kasong harapin ng ating magaling na senador na po, na kanya po muling lalabanan sa hukuman para linisin ang kanyang pangalan. Na po. As long na meron pa pong kaso na harapin ng ating po magaling na senador, na po, pero naninindigan siya sa kanyang sarili at patutunayan niya, lilinisin niya ang kanyang pangalan. Na ang kanyang pangalan, Senador Jinggoy Estrada. Ito po'y anak na po natin dating Pangulo, President Joseph Estrada. Okay yan po Kaya hintayin po natin yun po. Ito na po tayo na po sa PCSO. Nako po, PSO. Pag-edit po sa picture ng mga lotto winners, meron pa kayo maniniwala sa mga mananaya pagka ganyan, no po, na ini-edit nyo, no po. Ang sabi nga naman po ng PCSO, ito po kasunduhan ng pong nanalo, protection po ito para hindi po nga. Kasi po, pagka nanalo ka lang ganyan kalaking halaga ng pera, no po, marami po magtatangka sa iyo. Kaya siguro, ginawa nila, inedit yung picture para ma-disguise, no po. Hindi makilala kung sino man yun. Pero po,
sinisita ngayon ng mga Senado. Kaya bubusisin ang ulat na taga PCSO nanalo sa loto, draw. Kaya nga po, paano kaya ngayon yan? Siyempre, nagkaroon na po ng lamat. No po? Kaya dapat ayusin nyo para po yung po mga mananaya ng PCSO ay manatili pong may tiwala sa inyong mga sinasagawang paglalaro. Yung pong games no po ng PCSO, yung loto. Ito po, inimbestigahan po ng mga senador ang napaulat na kaibigan at may koneksyon umano sa mga espesyal ng Philippine Charity Sweep Office PCSO ang nanalo kumakailan ng 698 million no po sa loto. Kita niyo po, laki niyan. Kung hindi mo tatakban yung mukha nung nanalo no po, at i-expose mo, kung totoo, delikado po yan. No po? Kaya siguro, ginagawa po ng PCSO, talaga pong takpan, no? Para hindi makilala. Lalo pa sa mga kapitbahay nila, pag nalaman ng kapitbahay nila, ay, nanalo si ganito ng 69.8 million. Naku po, baka sugurin niya ng mga kapitbahay. No? Kaya po, pinag-iingat din po nila yan. No po? Pero kaya patunayan, ayon po sa ating magaling na senador na Rapi Tulfo, na kailangan mapatunayan nila na yung pinakikita nila doon sa larawan na kailang nilantad, ay totoong tao. No? Nagtataka sila. Kaya ngayon sinasabi natin pong senador na ipakita yung talagang nanalo. Di siguro sikreto nyo, kayo lang para makita yung totoo yung sinasabi ng PCSO, yung nanalo 698 million. Di kayo lang na magkita-kita dun po sa PCSO at iharap yung pong taong nanalo para mapatunayan ng ating mga senador na totoo ang mga sinasabi nyo. Kasi po, yung mga haka-haka, yung mga salita-salita, kumakalat pa yan, dumadami, nakakasira po yan, lalo po sa inyong mga loto. No po? Magkakaroon po yan ng agam-agam sa puso't isipan ng mga tao na ito yatang loto na ginagawa ng ito, tayo po'y naluluto. No po? Kaya dapat, expose nyo yan. Kung di man po i-front sa telebisyon o sa dyaryo, sa anong pambagay, mas maganda para mapatunayan ng PCSO na ito'y totoo at tao, o kayo na lang sa isang kwarto para makita, makausap, ay totoo pala. Para tuloy, may lahad sa tao na totoo. No po? Ang ginagawa ng PCSO, yung po sa kanilang pagbibigay ng palaro ng malaking pabuya sa mananalo, yung pong loto game. Okay, yala? Tandaan niyo po yan, no po? Ito naman po tayo, no po? Yung pong ex-barangay, tapos na po, matagal na pong barangay, no po? Nagtataka ako hanggang ngayon, yung po sinasabi namin madalas, yung pong mga Pilipino, pagkatungkol sa halalan, ay naku, parang walang katanggap-tanggap sa kanilang sarili na talo sila. Ano? Ayaw makatanggap ng pagkatalo. Gagawa ng paraan. Sasabihin, dinaya. O kaya, mga bagay na ganito, ganyan. Nako, tigilan nyo na yan. Bakos dapat lang gawin nyo. No? Manahimik kayo. Kasi 2 taon lang yan. No? Nauupo. Pabayaan nyo, tignan natin kung ano po kailang gagawin. Ikabubuti, kagaganda ng barangay. Bahala lang yung mga mamaya sa inyong nasasakupan. Kasi po, sila rin naman po masasaktan. Kung alam nilang masama, di maganda ang patakaran ng mga kanilang binoto, di sila magsisisi sila. Diba? Iisipin nila, bakit sayang? Kasi binigyan ka ng 500. Okay, 1,000. Tinanggap mo. Ngayon nagsisisi ka. Pagkat yung 1,000 mo, isang araw lang yan. Pero 2 taon kayong pahihirapan mga kupitan na yan. Kaya dapat sana pinag-aralan nyo. No? Marami parang gustong maglingkod sa baranggayan na matitino at alam nyo. Pero bakit hindi nyo binoto? Kasi naabutan kayo. Meron kayong mukhang ihaharap yung po nanalo na yan. Dahil po sa malaking pera ibinigay sa kanyang mga constituent. Nako po, ito po, ex-barangay, captain, pamangkin, niratrat sa lamay ng kaibigan. Nasawi ang isang dating kapitan ng barangay at pamangkin itong binata ng pagbabaril ng kanyang pong gunman habang nakipaglamay sa kaibigan sa San Antonio, Quezon
Quezon noong pong Miyerkules na po. Mga rito sa Quezon Province na po. Kinala ang biktima na sina Juan Isagani Magandayaw, dating kapitan ng Barangay Pulo at pamangkin na si Juan Leo Magundayan. Sa report ng San Antonio Police, nakipag-inuman ang dalawa sa lamay ng kaibigan nila si J.R. Matagunggihan sa barangay poblasyon ng biktima ng pagbabarilin. No po. Nang dumating ang mga gunman na ilang beses na binaril ang magtiyo at may bilis pong tumakas. Sinabi po ng Police Captain Herbert Ruben Habrica, hepe po ng San Antonio Police, na may person of interest na sila sa insidente at sa katunayan ay naglunsad na po sila ng hot pursuit operation laban dito. May posibilidad niya na may kaugnayan dito sa kaso ng pamaril kay Matagunggan. No po. Yan po Dati na po yan, pero ang masakit nga po, naglingkod na rin po yan sa kanya pong nasasakupan, ngunit hindi po natin alam ang dahilan, no po. Kasi po, ganyan po talaga sa mga ating po mga baranggayan, no po, maiinit, no? Masyadong hindi okay para po sa kanila yung pong pamamalakad, no? Nagtanim, maaaring nagkamali noon siya po yung nakaupo at ngayon po yung nanahimik na at hindi na po siya nagwagi. Okay, tapos at ng termino, nagkaroon lang po ng lamat at nagkaroon ng talim ng galit yung po maaaring bumaril sa kanya. No? Bahala na po ang ating kapulisan, no po, sa kanilang investigasyon kung paano po mahuhuli yung pong bumaril, no po, sa dati pong kapitan na yan. Ayan po Ito na rin po, no? Barangay Kapitan sa Laguna, pinatay habang nagkakape. Diyos ko, iinom lang ng kape, pinatay nyo pa. Naku po. Sa Laguna po ito, nasawi ang isang OIC barangay chairman ng pagbabarilin habang nagkakape sa balkonahe na kanang bahay nitong Biyernes ng umaga sa Asia 2, Barangay Canlubang, Calamba City. Kinilala ang biktima na si Mario Juan Castillo, Kugay, 65 years old, residente po na nabanggit na lugar. Si report po ay pinadala sa kay Laguna Provincial Police Director Colonel Harold Depositar, alas 5:30 po ng umaga habang magkakape ang barangay kapitan nang pumasok sa gate ng Kalambay ang isang lalaki at agad pinaputokan ng biktima gamit na maiksing baril na po. Maaari ito siguro kalimang ginagamit ngayon ng mga killer, pong yung 9mm, 9mm kung tawagin, no po. Kasi maliit pero malakas po yan, no po. Narinig po na kinakasama ng biktima na si Dionisia Canda Rodriguez, 63 anyos, ang putok ng baril at nakita nitong nakahandusay na duga ng katawan ng mister. Nakita rin po ng gilang ang mabilis ng pagtakas ng dalawang lalaki na nakasuot ng kulay itim na jacket, maong na pantalon at kulay silver na helmet, no? Driver ng motor at ang backride ng nakasuot ng itim na helmet. Dinala po sa pagamutan ng biktima, ngunit death on arrival na ito. Nagsasagawa na po ng investigasyon ang pulisya sa krimen nagawa. No po, yan po yan po masakit no po, yung matagal na po, kagaya nito, bagong kapital lang po ito. No? Yan po ang sakit sa ating pong halalan, no po. Yung gusto maglingkod, no po, ginagawa pa ng hindi maganda. Sana pagkatapos ng eleksyon, sana magaya tayo sa ibang bansa, no po, na hindi pa natatapos ang halalan, nagkukonsid na kasi doon lang ko sa survey, alam na kung siya po'y mananalo at matatalo. No, pag alam niyang siya ay matatalo, lumalapit na po doon sa mga taong alam niyang gusto ng mga tao. Kinakamayan, no? Kinakongrats na talagang sinasabi niya na okay na ikaw na talagang gusto ng mga tao para maglingkod. Sana ganun tayo, no? Wag natin daanin yung pong mga yung mga kabiguan na sa halalan at kikitil tayo ng buhay, no po. Kasi po ang buhay napakahalaga po 'yan, no po. Hindi na po 'yan mababalik. Pag kayo po kinitil mo, ay nako, ililibing na po 'yan. Wala na po, hindi po 'yan makapagsasalita na at di ka lang uli makakausap. Tandaan po natin, no po, mas magandang
maglingkod sa mga mamayang yung nasasakupan, ika nga nakatingala ka, wala kang nadidinig ng bagay na ika hindi maganda. Masakit para yung sa sarili at sa yung pamilya, no? Na ikay minumura pag nakatalikod ka na. Sasabihin sa'yo, napakagaling na chairman, iyon ang palay, ubod ka ng yabang, ubod ka naman salbahe, at wala ka namang ginagawa sa iyong mga mamamayan. No po? Muli, no po, ako po nagpapasalamat at binabati ko na rin po ang aking pong mahal sa buhay, no po, na ngayon po, alam po, nanonood sa aking programa, yung pong aking nakikirami na rin po kami, no po, kay Tita Emerlinda ang Isguera, no po, at sa kanyang buong pamilya, yung po kanyang anak, nakita namin kanina, si Boy, namin po yung magsisimba sa Santo Niño, dala po yung ang nanay niya, nung pa nasa state bago po pumanaw, talaga nagpupumilit umuwi ng Pilipinas para po sa pagsisimba dyan po sa Santo Niño. Ngunit sa Mimpalad, ito po ika ngayon ng mahinga. No? Kami nakikiramay dito po sa buong studio po na namamala dito sa El Saldo Broadcasting, ay kami po nakikiramay kay Tita Emerlinda ang Isguera. Okay ito muli sa lahat po ng mga taga-Tondo, muli kong pinaalala, bukas po ang kasiyahan, kagalakan, na po, wag po kayong, pagkatapos yung magsimba, pumunta na po kayo sa inyong pong pupuntang mga kaibigan, kamag-anak, inyong pong kakainan, na po. Pero ang pakiusap ko po, lalo po sa mga kalalakihan, na po, wag po kayong pupunta ng Tondo para mamiesta ng mga alas 3, alas 2 lang hapon, alas 5, kasi po marami na pong lasing. No po. Marami pong matatapang, makukulit na tao dyan. Pero wag po kayong mag-alala, pero mag-ingat pa rin kayo. Bagamat maraming pulis na pinakalat ang ating pong MPD, si Director Thomas Ibay, no po, at yung pong magaling na kailang pong major na si Philip Ines, no po. Nagpakalat po yan ng 3 istasyon, no po, 1, 2, 7, no po, na ang kailang mga kapulisan ay abot ng higit 1,500 ay pakakalat dyan po sa Tondo para ika nga matiyak na safety yung po mga taong mamimiesta. Kaya yun po sa mga mamimiesta, tignan-tignan nyo rin po. No po. Mas masaya, maayos sana itong pagdiriwang ng kapistahan ng Santo Niño. No po, di Tondo. At muli, ako po napapasalamat sa ating Panginoon Jesucristo na ikangay sa unang pagkakataon nakita ko muling kasiyahan, kagalakan ng mga taga-Tondo. God bless po at enjoy your day today. God bless.